Crusim GT 150 scooter na may quality. Nahirapan talaga akong hanapin itong si Crusim GT150. Akala ko ay na-phase out na. Pero buti meron po dito sa Consortium Motors, Lumban, Laguna. Along National Highway lang po ito ng may talang uno, Lumban, Laguna. So malapit po siya sa Jana's Place. So dito naman sa right side natin, ayan na po yung papuntang Kalayaan at Paite. Naamoy ko may durian eh. Ang bango. Sarap. Ang hirap talaga mamili pagdating sa 150cc, di ba? Isa itong SYM na may magandang brand. Sumusunod nga po ang Euro Motors, Keyway. Dito meron po silang Falcon, Griffin, parehong 180cc. Ito pa, kumpleto pala yung kulay ng Griffin dito. Black and gray, red and white, and then ito yung blue and yellow. So ayan na mga riders, kung naghahanap pa kayo ng mga unit ng Euro Motors, marami po ngayon dito sa Lumban, Laguna sa Consortium Motors. So ang date po natin ngayon ay August 13, 2026. Ayan mga EZ125, iba't ibang kulay. At ito yung mga semi-matic na 4-speed nila, marami rin dito. Ayan ang TIC 110, Euro Motor, Force R125, and then Rapido 110cc. And of course si Samurai 155. Available po dito ang kulay black and then Celadon green. And then dito naman Falcon na matte black. And then ito yung latest kulay na Samurai, itong kulay gray. Malaki po ang similarities nitong GT150 ng Crusim dun sa Jet X150. Pero pagdating sa specs, panalo po tayo dito sa Crusim GT. And then kakaiba ang kulay nito. Makintab siya oh. Ang sabi nga po sa akin, ito ay magic white. And then may isa pa itong kulay, yung silver. Okay, so overall look nitong GT150, para siyang robot, di ba? Marami siyang kanto, mga cuts. Mas naging brusko yung kanyang itsura sa lapad niya, di ba? And then sa split type na headlight, ang ganda rin ng kanyang formation. Yung pong assembly ng headlight niya, panalo. Mataas yung turning signals. At mahaba siya mga ka-riders, kitang-kita po yan. Naman pong DRL, mahaba din. And then naka all LED na po yan. Napansin lang natin dito sa harap yung kanyang brand na SYM. Yan, naka-emboss siya na naka-chrome. Mas dagdag angas itong kanyang carbon lodi na fairings. Hindi ko napansin, meron pala siya rito ang kapirasong decals design. Ayan, para siyang screen dito. And then yung kanya pong displacement, ayan, 150. Dito naman sa side profile, emblem ng Crusim GT. Yan, ang ganda rin ng kulay. Chrome at saka red. Nagkakapareho sila ng taillight ng Falcon, di ba? Yung design iisa. Turning signals, ayan, LED, itong dalawa pong diode. And then of course, taillight, itong dalawang magkabilang letter C. And then stoplight, itong tatlong stripes sa gitna. And lapad po ng kanyang rear fender. Lalo ngayon, tag-ulan, tamang-tama ito. And then meron pa siya ritong tire hugger sa loob. Oh. Kung meron man tumagos na mga talsik ng tubig or putik, okay lang. Sulit din sa head guard, although plastic lang po siya, pero maganda rito, isang buo na siya mga riders, so hindi katulad doon sa iba, magkabukod pa dito sa tip at dito sa side. Mas naging maporma at sporty ang kanyang looks dahil po dito sa kulay silver. Naka-dual shock absorber naman po dito sa rear suspension, wala nga lang po sub tank, pero meron po siyang abang dito. Ayan, pure black po yung kanyang kulay. Gulong naman po dito sa rear, 120 by 80 by 14, siyempre tubeless na po ito. CST tire. Rear brake po, single disc dito sa rear na meron pong single piston caliper. And then equipped na rin po siya ng dual channel ABS.
Ito yung kanyang disc na andito sa left side. Almost gitna na ng wheel. At dito naman po yung kanyang ABS sa right side. And then malaki po yung kanyang CVT saka air filter box. Pero maganda ho dito, kita nyo, level lang siya dito sa body, hindi siya bulky. And then 800 ml sa engine oil capacity. 100 by 90 by 40 naman po ang size ng gulong dito sa front. And then of course single disc na mayroon pong ABS. And then dual piston caliper. At naka-traction control system na rin po itong GT150. Telescopic fork na front suspension. Yung naman pong windshield na adjustable na po mga riders, naka-fix na siya dito. Then medyo makapal din siya. So tignan ko lang kung pwede tayo maglagay ng extra bracket. Tingin ko hindi na kasi di gawa dito. Meron siya ditong nakaharang eh. And then naka 5-inch na TFT display, full digital. Smart keyless na rin po ang GT150. Ito po yung kanyang dalawang remote control. Okay, dito naman po sa ignition knob para sa pagbukas ng upuan at saka ng gas tank. Then meron po itong stick key para in case na magka-problema tayo sa baterya, makapatakbo pa rin natin. Lang natin gagamitin yung susi. Ayan yung kanyang saksakan sa gitna ng knob. Wala po itong packet dito sa front pero okay lang po at malaki naman yung kanyang U-box. Then nakatago rin yung utility hook. Pupush lang natin pabaligtad. Ayan, lalabas na yung kanyang hook. And nandito na po sa left side yung kanyang fuel tank. Okay, pagbubuksan natin yung ating gas tank. Okay, pihitin lang natin pa kanan. Ayos na. Nasa 12 liters po ang kanyang fuel tank capacity. So malayo po ang mararating ito. Lalo na ang kanyang fuel consumption po ay umaabot ng 35 to 45 kilometers per 1 liter. And then 105 kilometers per hour naman po sa top speed with a maximum power of 14.1 horsepower at 8,500 RPM and 13.5 Newton meter of torque at 6,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, electronic fuel injected, and then 150cc displacement. And upgraded na rin po yung kanyang grab bar. Kinonvert na rin po into a top box bracket ready. Tatanggalin lang po natin tong cover. Pwede na tayo maglagay ng top box. At dito ako bilib sa kanyang upuan. Kita nyo, ang lapad do. Tapos parang camelback type seat na rin siya. Kasi kita nyo, ang lalim po ng tabas dito sa rider seat. Ito na yung parang stopper natin. Then dito naman sa ating back rider, ayan, flat na flat siya. Oh. Tapos malambot yung foam. Single tone lang po ito mga riders. So hindi natin kailangan paltan. Pulido naman yung pagkakagawa niya. Unang-una makapal yung seat cover. Po, medyo mataas yung kanyang seat height. Nasa 785mm. At mababa naman po ang ground clearance, nasa 110mm lang. At tumitimbang po ito ng 145 kilos sa dry weight. Para siyang U-box ng PCX, mahaba. Dahil malapad, check natin kung makakapag-fit tayo ng full face helmet ha. Alanganin mga riders, oh. Hindi natin may pasok ng gusto eh. Hindi po pwede mga riders, oh. Para sa akin naman, mas maganda na yung hindi nakakapag-fit ng helmet dito. Para hindi natin lagi tinatago ang helmet. Isuot natin mga riders ha. So kung hindi talaga kasya ang helmet, ayan okay naman, meron siyang helmet hook. Dalawa dito. At pwede na rin tayo maglagay ng top box para sa helmet natin. At yan napansin ko, medyo malapad yung kanyang footboard. Ayan, makakapag-extend tayo ng ating paa pag nangangalay na. Hindi natin kailangan maglagay ng matting, oh. Ayan, magaspang na siya, kakapit na sa sapatos natin. Then meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. So yung pwesto po ng battery niya dito, oh, sa ilalim ng back rider seat. So mataas. Kahit mapasugod tayo sa baha, wag lang ilulubog, safe ang ating battery. SYM po ay made in Taiwan mga riders ha. Huwag kayong mag-worry sa pyesa, available naman po aftermarket. So, ang cash price po ng Cruising GT150 ay nasa 126,900 pesos. And then, ang down payment po niya, 8,000 pesos. Ayan po yung 6 na option ng paghuhulog. So, sa 36 months po o 3 taon, 5,688 monthly. Dito lamang po ito sa Consorte Motors Lumban. Sa mga switches and button, mayroon po siya ditong engine stop. Ito, kulay red. And then, may hazard button din po siya. And then, dito sa kabila, ayan, meron siyang passing light. Siyempre, high beam low beam sign.
turning signals, horn, at yung electric starter push button. Then panalo rin sa footrest, aluminum, patulis nga lang siya, pero malapad. I-check natin kung mataas pa talaga yung kanyang seat height, ha. Obviously mataas nga po mga riders, 785 talaga kasi nakatiyad po tayo, oh. Pwedeng ilapat ang isa, yung isa tiyad. Grabe ang macho nito, oh. Lapad din. Nakaganda pa yung kanyang footboard, di ba? Mas lumapad. Maganda magiging posture ng ating driving position dito kasi ano ho, malapad yung kanyang board. Then pa mag-i-extend, ayan. May iunat nyo ng gusto yung inyong binti. Then kahit meron siyang bar end na mahaba, sakto sa ating hita. Medyo mahaba po yung kanyang manibela, ha? Ayan. And then dito po sa kanyang mga brake lever, wala po itong park brake lock. Check natin dito sa rear brake. Yung maganda kagat ng preno, malakas. Lalo na't meron pa tong ABS, panalo. And then dito po sa front brake, yan, pareho lang po sila ng lakas ng preno. And then yung naman pong shock niya, ito panalo rin, ang lambot mga riders. Ang sarap umindayog dito. Hindi siya nakakamilo, ang ganda, komportable pag babounce niya, oh. Super lambot po mga riders. Yan yung response po ng kanyang shock, maganda, bouncy. Dito po sa kanyang panel, may dalawang button po dito sa harap. Yung pong mode or menu and select. And then, siyempre mga indicators po ng turning signals. Ito sumunod po, ito po yung photosensitive light, fault indicator sign, oil check sign, ABS indicator, siyempre gasoline, temperature, and then high beam, low beam sign, traction control system, and then yung kanyang right turn. So, igawa na lang po natin ang bukod na video, yung kanyang activation, at wala na po tayong time. Okay mga ka-riders, hanggang dito na lang. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.